What's up everyone, Eliser Santos here. At ngayon pupuntahan natin yung isa sa mga pomade shop dito sa Manila. So ayun, samahan nyo ako at tingnan natin yung mga tinda nilang pomade. Ano po yung best seller nyo dito, sir? So nakalimutan kong i-add kung paano pumunta dito sa may pomade shop. Kapag pumunta kayo ng Recto, kapag galing kayo ng Recto, hanapin nyo yung Moraita. Then kapag nandun na kayo, hanapin nyo yung TNC Recto. Then malapit yon sa may Mang Inasal. Kapag may nakita ka na kayong Mang Inasal, halos katabi lang nun. Yung pangalan yata nung store is My Fashion, basta ganun. Then makikita nyo na yung pomade shop doon sa loob. Ngayon nakauwi na tayo, pag-usapan natin yung pomade shop doon sa may Moraita. So yung pomade shop na yon is yung mga pomade yata is from Greece Republic PH. Bago tayo mag-proceed, Greece District yung pangalan ng pomade shop, hindi Greece Republic PH. So baka ulit-ulitin ko yon throughout the video, so ginagawa ko tong correction na to. Nakita ko lang kasi sa Facebook yung post. So ayun, pinuntahan ko para din makita ko yung mga pomade na tinda nila. Para din matesting ko na din. Gusto ko sana makipag-usap sa mga tao doon, sa mga brewers, yung pomade. Pero mukhang hindi sila yung brewer. Mukhang sila lang yung nagbabantay at nagre-resell ng mga tinda. Parang pinapatinda lang nung Greece Republic PH yung mga pomade nila doon sa may shop na yon. So, i-correct niyo ako kung ganun ba yung nangyari or hindi. Pero mukhang ganun yung nangyari. Yung pomade shop doon. So, di ba madami silang tinda like yung Ninongs,
El Jefes, 8 Wolves, The Maverick. Madami silang ibang tinda, hindi ko na din matandaan yung iba. So, bakit mas magandang pumunta sa mga ganun shop kesa bumili online? Para sa akin, matetesting mo talaga yung product. Kung may gusto kayong product tapos hindi ko pa nare-review dito sa channel na to, mas magandang i-testing nyo personally kapag pumunta kayo sa mga pomade shop na yon. Pangalawa, mas mura yung tinda nila compared sa may Slickville. Yung pomade shop na unang-una kong pinuntahan, kung di nyo pa napapanood yon, ililink ko yon dun sa may taas ng screen. Ano yung totoong presyo ng pomade, ayun talaga yung presyo nun. Nakita ko yung 8 Wolves Direwolf doon, yung bestseller na 8 Wolves. 700 yun sa Slickville, pero doon tinitinda lang nila ng 580. So, kung gusto nyo makamura and kung gusto nyo matesting yung mga products, mas maganda pumunta kayo sa mga pomade shop, kagaya doon sa may Moraita. Sila mga tester doon, pero pili lang, hindi lahat may tester. Pwede nyong tignan yung loob ng pomade, pero hindi nyo ata pwedeng i-scoop kapag hindi tester. So, yung tester nila parang nakalagay ata sa maliit na jar. So, ngayon, ano ba yung nabili natin sa may pomade shop? Yung unang-una kong binili is dapat ang bibilin ko is yung El Jefes. Kaya lang, naisip ko, gusto kong bumili nung unique sa kanila. Yung dun lang mabibili sa pomade shop na yun. Kasi kung bibili ako ng El Jefes o kaya ng 8 Wolves, pwede naman ako bumili sa Shopee. Ngayon, binili ko is etong Potter's Clay. So, unorthodox water-based pomade to. Kaya ako to binili. Ito yung pinaka nagustuhan ko dun sa mga tester nila. So, tignan natin na mabilisan lang. Kasi gagawa ko ng review nito sa mga next kong video. Yung lalagyan niya is kagaya nun sa may man pomade stand. Yung tawag daw dito is pet jar according kay Timothy. Yun. Ayun yung natutunan ko. Pet jar daw yung tawag sa mga ganito para daw pag water-based, iwas kalawang. Ngayon, yung binigay ata sa akin kung ano yung nasa display nila. Siyempre yung iba pang detalye about sa packaging. So, nakalagay dito yung, ayan, yung presyo. Tapos, nakalagay dito yung design ng pomade. Then, meron siyang expiry date, which is pang 2019 pa ng December. At dito sa likod nakalagay, hindi ko nga alam kung ito ba yung pinagbasihan na, pero merong nakalagay dito sa may likod. Baka sa akin madumi tignan kapag dito nilagay, pero feeling ko ito yung manufacturing date. Ayan, 12/4/18, dito ata to binru or dito siya nilagay sa may container na to. At syempre water-based to. Natutunan ko, ang sabi sa akin dun sa pomade community, 1 year daw yung tinatagal na mga water-based pomade. Next kong nabili is itong degreasing shampoo bar. So, binaliktad ko muna yung camera kasi hindi siya makita kapag tinututok ko. Itong shampoo bar by Ninongs. Nakalagay sa kanya is degreasing shampoo bar. And ayun, gusto kong i-testing to at i-share sa inyo yung review nito kapag nagamit ko. Kung nakakatanggal talaga siya ng pomade and nakaka-degrease talaga siya. So, gagawan ko din to ng review at ita-testing din natin to. Seller nila doon is yung 8 Wolves, pero madami pa silang ibang tindang pomade. Yung dagdag ko lang, yung iba kong tinesting doon is yung, nakalimutan ko yung pangalan, parang Berlin ata yung pangalan ng pomade. Then yung Ninong's Blacksmith, ayun yung tatandaan ko kasi medyo kahawig siya ng narco. Hindi naman kahawig, pero parehas sila na may musky scent. Parehas din silang medyo black. Mas black nga lang yung narco. And nung tinry ko at nung iniscoop ko pa lang, ang tapang ng amoy niya, super overpowering. Gusto ko sanang ayun yung bibilin ko at i-review. Pero ayun, masyadong matapang yung amoy. At kung nakita niyo yung mga pomade na pinakita ko, ano yung gusto nyong pomade doon and ano yung gusto nyong i-review kong pomade. And kung may alam kayo mga pomade shop, i-share nyo yun sa comment section. And dito na lang tong video na to. Maraming salamat sa pagsama sa akin dito sa pomade shop na vlog. Kung nagustuhan nyo tong vlog na to or yung gantong type ng video, i-like nyo tong video na to. And subscribe kung hindi pa kayo nagsusubscribe sa channel na to para din updated kayo kapag may pinost ako na bagong video. This is Santos and I will see everyone next time.